May isang nakakatakot na kwento akong ibabahagi na 100% totoo. Medyo mahaba ito. Kaya ang aking kaibigan at ang kanyang asawa ay bumili ng isang maliit na bahay na estilong sining at mga kagamitan noong 1920 at gumugol sila ng halos 1 taon para ayusin ito. Nagawa nila ito ng napakahusay. Ang bahay ay maganda, malinis pero komportable at parang tahanan talaga. Tinanong niya ako kung pwede akong mag-alaga ng bahay at mga alagang pusa nila ng ilang linggo at pumayag ako, sabik na magkunwaring akin ang bahay kahit sandali lang. Sinamahan niya ako sa paglilibot sa bahay at napansin ko na ang pinto ng loteng ay hindi lamang nakakandado, maraming kahon ng mga libro ang nakatambak sa harap nito. Nang magtanong ako, sinabi niya na ang mga pusa ay palading nasa may pinto dahil may mga paniki daw sa loteng. Biro kong tinanong kung ang bahay ba ay may multo. Tumawa siya at sinabi na hindi naman daw siya naniniwala sa mga multo. Pagkalipas ng ilang gabi sa aking pananatili, nagsimula akong magkaroon ng kakaibang mga panaginip at nagigising sa pakiramdam na parang may kasama ako sa kwarto. Nagsimula akong makarinig ng mga injay mula sa loteng, hindi mga yapa, kundi mga subling kalabog at kakaibang tunog. Tinawagan ko ang aking kaibigan at pinadala niya ang kanyang ama para magsiyasat at muli niyang sinabi na mga paniki lang daw iyon. Nakakatakot ang tunog kaya hiniling ko sa aking nobyo na tumira muna sa akin. Sa unang gabi, ginising niya ako at sinabi na may nakita siyang taong nakatayo sa labas ng silid-tulugan sa pasilyo. Siyempre, walang ibang tao sa bahay at naisip niya na baka nananaginip lang siya. Sa ikalawang gabi, pareho naming narinig ang mga tunog mula sa loteng. Nagpasya kaming matulog na lang sa mga sopa sa silid pampamilya. Doon ko nakita ang mga itim na bolang liwanag tulad na nakikita mo sa mga larawan kapag may nagtuturo sa mga bolang liwanag. Pinanood ko ang mga malinaw na medyo itim na mga bula na gumagalaw sa buong silid. Nagpasya akong mag-alaga ng pusa sa araw pero hindi na matulog doon dahil sobrang nakakatakot na ang bahay para sa akin. Sa ikalawang huling araw, pumasok ako sa bahay ng huli ng hapon pagkatapos ng trabaho para pakainin ang mga pusa at makasama sila ng kaunti. Napagod ako sa trabaho kaya nakatulog ako sa sopa. Nang magising ako, madilim na sa labas. Naupo ako at naramdaman ko ang pagkalito na nararamdaman mo kapag ikaw ay nakatulog ng hindi sinasadya. Mula sa aking upuan sa sopa, nakikita ko ang isang larawan sa pader ng maikling pasilyo na naghihiwalay sa pasukan at kusina. Ang salamin ng larawan ay sumasalamin sa kusina. Tumingin ako sa larawan at nakita ko ang isang bagay na parang lalaking nakatayo sa kusina, hindi gumagalaw. Ang pagkatigil niya ay lubos na hindi natural, nakita ko iyon kahit sa isang refleksyon lang. Para siyang isang paputol na anyo ng tao. Ang kanyang mga mata ay 2 itim na butas lamang. Kamalasan ko at nagkatinginan kami nitong bagay na ito, alam ko agad na tinitingnan niya ako. Sa sandaling nagkatinginan kami, naramdaman ko ang labis na pagkasuklam at lubos, ganap na takot. Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang primitibong, nakakadulot ng pagduduwal na takot. Ang aking balat ay literal na nangangati, ang aking puso ay mabilis na tumitibo. Kailangan kong umalis kaagad at ibig kong sabihin ay kaagad. Ang hangin ay parang may kuryente. Ang figura sa kusina ay hindi na nakikita pero sigurado akong hindi pa rin ito umalis. Naramdaman kong tiyak na kung lilitaw ito sa akin muli, hindi ako makaka-recover. Salamat sa Diyos na ang aking bag at sapatos ay kasama ko. Kinuha ko ang aking mga gamit nang hindi isinusuot ang aking sapatos at tumakbo ako patungo sa pinto. Ang pagtalikod sa kusina para buksan ang pinto ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Alam kong nasa likod ko ito. Sa puntong ito, nanginginig na ako. Tumalon ako palabas ng pinto at hinila itong isara, pero kailangan ko pa ring i-lock ang pinto. Nagkamali ako at nabitiwan ang mga susi at habang yumuyuko ako para kunin ang mga ito,
natiyak ko na ang bagay ay nakatayo na doon sa likod ng malaking panelo ng kristal na may gilid na bumubuo sa kalahating itaas ng pinto. Kaya isinara ko ang aking mga mata at nilock ang pinto na nakasara ang aking mga mata at pagkatapos ay tumakbo ako sa aking kotse at nagmaneho palayo ng napakabilis nang hindi lumilingon sa bahay para hindi ko makita kung ano ang tumitingin sa akin. Tinawagan ko ang nanay ng kaibigan ko at sinabi kong hindi ko matapos ang trabaho dahil may sakit ako. Hindi na siya nagtanong pa. Ilang buwan pagkatapos nito, nagkaroon ng sanggol ang aking kaibigan at isang buwan pagkatapos noon, bigla silang naglipat at umalis sa bahay bago pa ito mabenta. Ito ang naging dream house nila. Inilagak nila ang lahat dito. Ito ang kanyang tropeo. Hindi ako makapaniwala. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang tanging sinabi niya ay kailangan nilang umalis. Noong isang linggo, nakita ko ang kaibigan ko sa isang kainan. Tinanong ko ulit siya tungkol sa bahay. Sa wakas, inamin niya na nagsimula silang makarinig ng mga bagay na gumagalaw sa loteng kahit walang sinuman doon. Ang kanilang anak ay nagkaroon ng matinding mga bangungot at laging tinatakot ng Ki ang lalaki na may mga butas sa halip ng mga mata. Ang pinakamalala ay isang gabi nang magising siya sa gitna ng gabi at makita ang kanyang asawa na nakatayo sa harap ng kuna ng kanilang anak, tinitingnan ito. Tumawag siya sa kanyang pangalan ngunit hindi ito lumingon. Nang lumapit siya, nakita niya na ang lalaki ay hindi ang kanyang asawa. Tumakbo siya sa kanilang silid at nakita ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, inilagay nila ang bahay sa merkado. Sinabi ng aking kaibigan na habang sila ay naglilipat, natagpuan nila ang isang lumang litrato sa loteng na nakubkob sa likod ng isang panelon. Ang litrato ay nagpapakita ng isang pamilya mula noong 1940 at sa likuran nito ay maisulat, "Pakiusap, pakitulungan kami." Hindi niya kami pinapayagang umalis. Naniniwala na ako sa mga multo.